Sa video natin ngayon mga kamestro ay pag-usapan naman natin bakit nga ba medyo nalilate itong ating PBB 2022 para sa DepEd. So alamin natin yung mga posibleng dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin po ang ating PBB 2022 para po yan sa DepEd. Alright? So nagkaroon po ng dialogue o pagpupulong ang ilang miyembro po ng TDC, leaders from NCR, Central Luzon and Calabarzon. Sa pangunguna po yan ng kanilang chairperson na si Sir Benjo Basas at ang DBM Secretary na si Ma'am Amena Pangandaman, kasama po ang kanyang mga undersecretaries and assistant secretaries. So isa po sa napag-usapan nila ay itong status po ng PBB 2022 kasi nga di ba, yun naman talaga ang inaantay natin. At actually matagal na nating inaantay yung ating PBB 2022. So ang tanong po nila, yung mga taga TDC, ayan, makukuha pa ba ang PBB 2022 at kailan? So syempre ang sagot ng DBM, makukuha, pero ang release ay depende sa submission ng DepEd regions. So malinaw po yan, hindi po tayo sabay-sabay mga kamestro. So if ever man, baka magulat tayo, mayroon ng region na nabigyan na ng SARO for PBB 2022. So, malinaw po sa sagot ng DBM, hindi po sabay-sabay ang releasing nila ng PBB. So, depende po yan sa kanya-kanyang mga region. Alright? So, isa sa mga napag-usapan din, ayan, nakalagay dyan, more than 1 million DepEd personnel are eligible for PBB 2022. Ayan. Then, PBB for 2022 and 2023 is confirmed with the process for 2024 expected to be streamlined in accordance with EO 61. Okay? So, 2022 and 2023 ay same pa rin po tayo. So, magkakaroon lang ng changes pagdating ng 2024. The budget for PBB for the fiscal year 2022 and 2023 is intact and set to be released. So, may pondo po tayo. So, sa mga nagtatanong kung bakit baka wala na raw tayong PBB, so 101%. Meron pa po tayong PBB. Yun nga lang, talagang medyo late. Mga kamestro. So, dito po natin malalaman kung bakit nga ba nade-delay ang ating PBB 2022. Ayan, nakalagay na dyan sa next na babasahin natin. Delays in DepEd are caused by many discrepancies. Ayan, so discrepancies mga kamestro. Ano po? So, malinaw, nakalagay dyan. Discrepancies such as double entries in names. Ayan, siguro, nagka-doble-doble. For example, meron ng El Maestro. Sa next meron po ulit El Maestro, So mabuti kung dalawa yung matatanggap na PBB, So yun po yung isa sa mga reason. Then meron pa missing names in the list. So if ever kunyari ako ay teacher pero wala yung name ko, walang El Maestro doon sa list. So ganun po siguro yung nangyari. Okay? Then DepEd should regularly update their personnel data. So yan po yung mga isa sa mga advice from DBM. Okay? Next po, the DBM returned. Ito yung medyo ito yung medyo nakakasad. The DBM returned submission of 8 regions. Aba, madami-dami. So 8 rehiyon ang binalik ang mga documents. Kabilang na po dyan ng NCR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5 at Region 6. Ayan po, medyo madami-dami. So, 8 regions po ang binalik. Bakit siya binalik? For re-evaluation due to discrepancies or errors. So, yan, kakasabi lang natin kanina ng mga kamaestro. So, mayroong mga discrepancies at mayroong mga mali doon po sa mga information na naisubmit po sa documents na siyang binabalidate ng PBB Secretariat. Alright? Forms submitted by these regions were returned on June 8, 2024. So, June 8. So, anong petsa ba ngayon? So, ginawa ko tong video na to ay July 13. So, July 13 ko po ito ginagawang video. Have not yet been resubmitted for re-evaluation. So, hindi pa po naibabalik, Hindi pa po naibabalik yung mga documents po na na-return doon sa 8 regions po na ito. Alright? So, evaluated documents will receive their SARO for PBB, with the first to be accomplished receiving it first. Okay? So, malinaw kung sino yung unang pag-submit, nakapag-comply ng walang discrepancies, walang mali, sila yung unang makakatanggap ng PBB. There's a need to address discrepancies between DBM and DepEd, and the DBM is cooperating to expedite the process and avoid repeated submissions.
DepEd frequently encounter issues possibly due to the large number of personnel according to the DBM. So yun po yung isa na pansin ng DBM, baka nga daw dahil sobrang dami ng mga employee ng DepEd, kaya hindi na iwasan na magkaroon po ng mga discrepancies. Pero sana in the future, no, lalo pag na-evaluate na or lalo pag na-streamline na, ano, pagdating ng 2020 po, medyo medyo lessen na po yung mga errors, mga discrepancies para naman masaya po yung ating mga teachers. Masaya po yung ating mga kamaestro dyan. Ayan. The TDC insists that the RPMS PBB scheme is flawed and will naturally result in delays despite teachers having submitted all necessary requirements on time. Alright, so yan po yung ating update ngayong araw. No? So binanggit lang po natin dito yung mga naging dahilan kung bakit na-late po, no, or na-late ang pagkatanggap natin or pagtanggap natin itong ating PBB. Hindi lang PBB 2022, no, maging yung mga nakaraang PBB, no. Sabi nga ng iba, sanay na daw tayo mag-antay. Alright? So dito ko natatapusin ang ating video ngayon, kamaestro. Kung bago ka pa lang sa aking channel, click mo na ang subscribe button dyan, no, para ikaw yung unang makakapanood ng mga videos na ina-upload natin. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!